Hello mga mi, for today's vlog ay magbibigay ako ng mga tips kung paano mapapanatili ang ating mga sari-sari store. Balik-balikan talaga tayo ng mga customer natin. Una kong tips, laging mag-check ng mga stocks kung meron pa tayong mga stocks at i-stock agad kung ano yung wala na or konti na lang. Para in case na kung kinabukasan pwede tayong mamili, so meron tayong listahan para hindi natin makalimutan, wala tayong makakalimutang item. Kagaya sa akin, meron na akong nakahandang listahan na ganito. Ito mga scratch lang to ang ginagamit ko na listahan kasi pagkatapos naman mamili, tatapon din naman to. So hindi na ako gagastos ng mga papel na yung pambenta ko na papel, hindi na ako gumagamit sa bali, mga scratch na lang. Tapos nililista ko na kaagad isa-isa kung ano yung wala na item. Sa halimbawa yung ngayon, pag may wala na, lista ko na siya kaagad or mga 2 piraso na lang yung natira, nililista ko na para hindi ko makalimutan. Tapos kinabukasan, halimbawa mga 3-4 na items, kaya kong bitbitin kung magagaan lang, binibitbit ko na kasi yung tindahan dito sa amin na binibilang ko, walking distance lang, so kaya ko siyang bitbitin. Pero kung halimbawa yung mga mabibigat na items na like mantika or mga sesto, pinapadeliver ko na siya kasi mabigat, di ko na kayang bitbitin. Meron kasing libreng delivery lang dito sa amin. Pag meron silang mga 3,000 pataas yung groceries mo, libre na yung delivery nila. Ito siyang nakalista kasi kakapadeliver ko pa lang kahapon. So, kompleto pa yung mga paninda ko ngayon lahat. Baka bukas or sa susunod na araw, meron ng mga kulang-kulang. Kaya ito nakahanda na yung listahan ko para sa susunod na pamili. Kompleto, walang kulang. Pangalawa, huwag nang hintayin maubos yung mga items, mamimili na kaagad para anytime na pag bumalik si customer na bibili, meron siyang mabibili, hindi siya lilipat sa ibang tindahan. Pangatlo, lalo na sa mga bata, dapat mayroon tayong laging bagong mga items like mga chichirya, mga candies, lalo na sa mga pagkain. Kasi yung mga bata, yan din, isa din yan sa mga bumibili sa atin, lalo na pag mga pagkain. Pag merong bago, bibilihan yan sila kaagad. Pag bibili yung isang bata, sunod-sunod na yan, bibili na. Kaya mas maganda kung meron tayong laging bago para hindi sila magsasawa. Pang-apat, bali sa mga fast-moving items, lalo na mga kape, mga gatas, asukal, shampoo, dagdagan na natin yung items kung halimbawa bumibili tayo ngayon ng 6 na piraso, sa susunod pwedeng gawing 12 para meron palaging stock. And para hindi tayo maubusan ng items natin sa tindahan, huwag nating gastusin sa ibang bagay yung ating puhunan para mai-rolling natin sa ating paninda. Pag may mga tindahan naman tayo, kailangan sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan, tsaka consistent dapat sa pagbubukas ng tindahan at pagsasara para yung mga suki natin, lalo na kung mga nagtatrabaho, late na sila umuwi, kaya alam nila kung anong oras tayo nagsasara, makakabili pa sila kung mayroon silang mga dapat bilhin. Saka sa umaga naman, yung mga pumapasok na mga empleyado or mga estudyante, dapat magbukas din ng umaga para makabili sila ng kailangan nila, mga baon sa school or baon sa trabaho. Saka sa panghuli, dapat yung presyo natin sa paninda wag namang masyadong mataas. Dapat tutubo lang ng sakto lang kasi maraming tindahan na magkakatabi-tabi, may kompetisyon sa paninda. So, kung mahal yung paninda natin, so yung mga customer natin lilipat doon sa ibang tindahan na mas mura. Guys, yun lang yung mga tips ko para paano natin mapanatili ang ating mga customer na hindi tayo lalayasan ng ating mga customer at lilipat sa ibang tindahan.